Pangulong Duterte, ilang ulit daw itinanggi ng administrasyon na may alam or nakikipagtulungan at wala silang kinalaman sa pag-aresto sa dating Pangulo. Walang kinalaman sa pag-aresto, umamin na nga sila eh. Umamin na sila na merong warrant. So pag may warrant, dapat mag-adhere ka dun sa warrant. Gagamitin mo yung RA, ganito ganyan. Di ba may batas silang sinasabi? Paano hindi kayo, wala kayong kinalaman? Paano hindi kayo nag-cooperate? Nagsasalita ka after nung maaresto si Pangulong Duterte. Eroplano, yung ginamit na eroplano mo pa. Tapos, pera pa yan ng taong bayan yung ginamit yung pagpapadala doon sa Matandaron. Yun yung hindi kapatapatawad eh. O hindi ba? Tapos, itong si Torre, sinong ginamit nyo? Di ba ginamit nyo yung otoridad natin? Ginamit nyo sila Rimulya, sila Torre, PNP. Paano wala kayong kinalaman? Lahat nung ahensya ng gobyerno na gumana para ito si Pangulong Duterte madala doon, ikaw ang pinuno. Tangina, napakasinungaling nyo. Yan yung sinasabi ko sa inyo, pagdating sa korte, pag sinabi mo lahat ito, ikaw judge, maniniwala ka. Walang kinalaman ng gobyerno ng Pilipinas sa pagpunta. Gago. Si Torre, hindi ba taga-gobyerno yun? Hindi ba si Torre ang nagsakay sa kanya sa eroplano? Ano yun? Gawa-gawa lang ni Torre? Gusto niya mag-isa lang dalhin si Pangulong Duterte? Lakas naman niya. Kung ganun kalakas si General Torre, ba't nagbubungkal na lang ng imbornal ngayon dyan sa Ermita? Ay, magandang araw, Banateros. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler. Sa balat ng YouTube, ang pinakakupal na vlogger sa Pilipinas, Boss D at your service. Kamusta ang buhay-buhay? Panibagong araw, panibagong kupalan session na naman tayo. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Mga kupal, animal buwisit, pabigat, mga walang silbi, switik, mga putok sa buho, mga hindot, palamunin, sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusir, kawatan, kurakot, pagdadakaw, sindikatong membro ng kuratong baliling sa gobyerno. Mga mandurugas, mandurukot, manguumit, mga holdapper, snatcher sa pera ng taong bayan, mga engkanto, masasamang espiritu, mga malademonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas dyan sa Pilipinas. Kamusta naman ang inyong mga araw? Maraming salamat mga bossing sa inyong pagtangkilik sa lahat ng ating mga vlogs. And thank you for following, subscribing to our new YouTube channel, our second YouTube channel, which is Boss Dada 2.0. Nandiyan po yung mga highlight ng ating mga vlog. Kung gusto nyo ng mahabang content, dito tayo sa Boss Dada TV. Pero kung gusto nyo ng highlight na mga content na malulupit, dyan po sa Boss Dada 2.0, yung mga maiikling videos natin. At i-like, i-share, subscribe, follow din po ninyo yung channel na yan, yung mga ina-upload natin yan. At meron po tayong Facebook page, ang Boss Dada TV Facebook page, na may 300+ thousand subscribers, followers. Nasa ngayon ay hindi tawag dito, ino-offer ni YouTube, ni Facebook pala. Dahil alam nyo na, pinag-iinitan ng ating Facebook page ko. If ever mawala yan, kasi katulad nung nakaraan nawala yung Facebook page natin, nahirapan ako mag-adjust. Pero ngayon, ang ginawa ko na, habang tinitira-tira nila tong malaking follower natin ng Facebook page, may ginawa tayong bagong Facebook page at dyan tayo nag-upload ng mga malulupit, makukulit, humahagupit, mahapde, na parang hagupit ng latigo na mga reels at mga content, mga posts natin dyan sa isang Facebook page natin. Yung picture ko dyan, yung nakatagilid akong gano'n, nakatayo. Ano yan? I-follow ninyo yan, i-share ninyo, lahat po ng mga nanonood dito, i-share po ninyo para at least naman yung mga kapitbahay nyo, di ba, mga friends nyo, mga kamag-anak nyo na mga zombie, yung mga bobo, yung mga gamunggo ang utak. At saka yung mga walang silbi sa buhay, mapanood nila yan, tapos sa sobrang inis nila sa mukha natin, mapatiran sila ng ugat, ganun, di nabawasan ng salot sa lipunan. Diba? Sa inis nila, sa gulat nila, diba? Mga bossing ha, huwag niyong kalilimutan, pati yung mga Banateros Brothers, i-follow, i-subscribe din yun ng mga channels nila. Kita nyo naman, hindi ba pinag-iinitan ng ating mga kasamahan. Ako, meron din akong nakabinbin na kaso sa DOJ. Si Sir Jack meron na rin. Si Banat Bay, congratulations. Lahat ng mga kaso niya na-dismiss na. Sino naman, cyber libel, freedom of expression man yan. At saka, anong sa cyber libel mo naman dito?
Hindi ba? Ano ba nung sinisiraan natin dito? Nagre-react lang naman tayo sa mga balitang nagkalat. Lalong-lalo na yung mga balita naman natin, kinukuha naman natin sa mga mainstream media na may mga prangkisa. Tapos, nire-reaction lang naman natin na ayon sa pagkakaintindi natin, na ayon sa ating ating kapasidad. Hindi naman tayo profesional, hindi naman tayo abogado, pero meron naman tayong boses, meron naman tayong wisdom, may logic naman tayo, sinusundan lang natin yon. Ngayon, kung hindi tama sa panlasan nyo, hindi putang ina nyo, huwag kayong manood. Hindi, maganda manood pala kayo. Para mainis kayo, tapos atakihin kayo sa puso. Pero ibig sabihin, yung mga nasa gobyerno, mga congressman, mayor, senador, presidente, vice president, kayong mga hayop kayo. Kung ayaw ninyo na napupulaan kayo, kung ayaw ninyo na nakukontent kayo, at kung ayaw ninyo na kayo ay nare-reaksyonan, lalong-lalo na yung mga mahihilig magpamedya. Kung ayaw ninyo, magsilayas kayo sa pwesto, wag kayong tumakbo, magtanim kayo ng kamote. Mangisda kayo kung gusto nyo. Kung gusto nyo, mag-around the world kayo. Kung bumili kayo ng lubid, maglaro kayo ng bigti-bigtian. Ganyan, buksan nyo yung mga gasol sa bahay ninyo. Mga 3 oras yung buksan. Nang wag nyong sindihan yung apoy. Tapos bigla kayong magsindi ng ganyan, ng lighter. Kaya gusto nyo yung panlinis ng silver. Pwede nyong inumin. Mag-inuman kayo magkakaibigan ng mga kurakot sa Pilipinas. Ano pa? Kung gusto nyo naman, pwede nyo rin naman itry. Lumundag kayo sa building na pagkataas-taas. Yung mga 5 minuto bago kayo bumagsak. Ganun, kaya tumalong kayo sa helicopter nang wala kayong parachute. Kung wala na kayo sa gobyerno, kahit lahat ng yan gawin nyo, hindi namin papansinin. Kahit lahat yan gawin nyo, hindi namin papansinin. Kahit anong gawin nyo sa buhay ninyo, kumain kayo ng ebak. Makipaghabulan kayo sa leon. Di ba? Magsabunutan kayo mag-asawa. Gusto nyo, tusukin nyo ng Mongol na number 1 yung mga mata nyo, bawat isa. Wala kaming pakialam. Pero hanggat kayo ay tumatanggap ng sweldo ng taong bayan, dati kayo yung pinaghihirapan ng taong bayan na buwis, nakakatanggap kayo ng sweldo. Pati yung mga pangpagatas ninyo sa mga ampon ninyo at mga kampon ni Satanas na mga kamag-anak ninyo, pati yung mga binabayad nyo yung tip sa mga kabit nyo, pambili ng bag, pang travel abroad. Kung hanggat galing yan sa taong bayan, hindi kayo dapat masyadong mga balat sibuyas. Itigil nyo yung mga katarantaduhan nyo, magserbisyo kayo sa tao para hindi kayo na para hindi kayo na papansin. Masyado kayong mga sensitive. Hindi ba? Diyos ko po. Ganun lang yan. Kung ayaw nyo, magsilayas kayo. Gusto nyo, wag na kayong tumakbo. Mamuhay kayo ng pribado. Gusto nyo, nakawan nyo yung mga kamag-anak nyo. Wag yung taong bayan. Nakawan yung nanay nyo, tatay nyo, kapitbahay nyo. Basta wag lang kayong magnanakaw sa pera ng taong bayan dahil masama yan. Tingnan mo, yung itsura ni Bongbong Marcos at saka nito ni Martin Romualdez. Tangina, kala mo meron merong Trojan na virus. Dispalinghado na yung mga itsura, ang papayat na. Kaya ano yan, kung ayaw nyo pumayat. Umalis na kayo sa Pilipinas. Umalis na kayo sa politika, mag-resign na kayo sa mga posisyon nyo, tapos gawin nyo lahat ng gusto nyo. Mag-casino kayo hanggang maubos nyo yung pera ng casino. Di ba? Bilhin nyo lahat ng bahay sa buong mundo. Utangin na yan. Kung gusto nyo, bilhin nyo yung planetang gago. Pag nabili nyo yung planetang gago, kayo lang ang nakatira doon. Tumakbo kayong presidente ron, di ba? Huwag kayong masyadong Marte. Masyado kayong Marte. Nauna pa kayo nagkakaso sa mga vlogger. Nauna pa kayo nagkakaso sa mga wala naman ninakaw sa pera ng taong bayan. Yung mga nagnanakaw sa pera ng taong bayan, malaya nakaka-travel, may mga bodyguard pa. Putsang ina, libre kain, libre gasolina, kakapal na mukha nyo. Di kayo nahihiya, ha? Wala kayong hiya? Putsang ina niyan, ako na nahihiya sa ginagawa nyo. Ano kayang feeling na maging anak ng magnanakaw sa gobyerno, no? Nakakatulog ba kayo ng mahimbing? Habang kumakain ba kayo ng masarap na steak? Habang umiinom ba kayo ng mga mamahalin na mga wine ninyo? Naiisip nyo ba na marami mga Pilipino ang hikahos ang buhay? Marami mga Pilipino ang putya, hindi nila alam kung bukas may papakain pa sila sa pamilya nila? Na mapapaaral pa ba nila yung mga anak nila? May pambaon ba yung mga anak nila? Pambili ng project ng mga anak nila? Wala kayong mga konsensya, mga hayop kayo. Inan nyo, puro kayong mga magnanakaw. Nakita nyo, di ba kanina? Yung isang upload natin, pinakita natin yung mga mali-malitang pera, yung mga tawag dito, kung kanino pinapadala yan, putyang ina kayo. Yan yung listahan ng mapupunta sa impyerno. Kala nyo, sarap-sarap buhay nyo, ha?
Talaga hindi ko maintindihan eh. Yun nga yung sinasabi ko eh. Ilang taon na tayo? Ako, 22 na ako. Oo, ano ka? Anong ha? 22 years old na ako. Sabi ko nga sa inyo, 70 years lang ang itatagal mo sa mundo. 70 years ka lang dito. 70 years ka lang dito. Tapos, ano ka pa? Puro kahayupan pa ginagawa mo. Hindi mo alam na pagka ikaw ay namatay, itong buhay natin na to, ano lang to, hiram lang to, pansamantala lang ito. Matatapos ito kahit sa ayaw at sa gusto mo. Kumain ka ng karne o hindi, sa ayaw at sa gusto mo, maswerte ka na kung lumagpas ka ng 80. Kumabot ka 100, napakaswerte mo. Katulad ka ni Enrile na 600,000 years old na, maswerte ka. Pero maikli lang ang buhay ng tao. At ang kailangan lang naman ng tao sa buhay ay sapat para sa pagkain, sa pangangailangan, sa makapag-aral, makakaroon ng maganda ng maayos-ayos na tirahan. Meron lang meron lang kayong means to live by the day. Yun lang naman ang kailangan natin. Yun naman kailangan ng sobra-sobra. Imagine ninyo, ang tatandaan nyo na 50, 60. Tapos meron kayong 1 trilyon sa bangko. Putang ina, maniwala kayo kahit kumain kayo ng 1 kilong 1,000 pesos sa isang araw, hindi nyo mauubos yan. Yung sapat lang. Okay na yung sapat lang. Huwag na masyado magangad ng sobrang dami. Grabe naman kayo. Hindi nyo naman kayang dalhin yan sa impyerno. Hindi nyo naman mababayaran si Satanas dahil mas mayaman sa inyo yun. Masusunog yung pera. Pag dinala nyo yung pera sa impyerno sa sobrang init doon, masusunog yan. Kung ginto naman, dadali mo rin, matutunaw yan. Lahat ng ginagawa mo dito ay reflection kung saan ka mapupunta. Sa tuwing may ginagawa kang mabuti dito sa mundong ibabaw, meron kang pabuya doon sa langit. Kapag meron ka naman ginagawang kahayupan dito sa mundong ibabaw, putang pabuya mo nasa ibaba. So kung dito sa mundong ibabaw, wala kang kayamanan pero maganda ang itinanim mo. Mabuti kang tao, marami kang tinulungan, mapagmahal ka, hindi ka naging pabigat sa Panginoon at sa gobyerno. Maniwala ka, salat man ang iyong buhay dito, pagdating mo doon sa kaharian ng Panginoon, maganda ang buhay mo doon. Mayroon kang mansyon doon, diamante ang mo doon, ang doorknob mo doon, ang nilalaharan mo ron, kilo-kilometro na ginto. Yung dingding doon, lahat ng maisip mong pinakamamahal at pinaka-rare na mga bato, ganun ang mga dingding mo doon. Hindi ka magugutom doon, hindi ka mapapagod, hindi ka aantukin. Masarap ang buhay mo doon. Yung pera, wala yan. Walang value yung pera doon. Pag pumunta ka doon, kahit may dala kang 10 maletang pera, libre ang kikiam doon. Libre lahat doon. Libre kotse. Hindi mo na kailangan ng kotse sa langit kasi umaandar ka na ng kusa ron. Kahit ka natutulog ka, naglalakad ka ron, hindi ka napapagod doon sa langit, libre ang siomay, libre ang takoyaki. Kung gusto mo steak, araw-araw, lahat, ishoot mo sa ilong mo, sa tenga mo. Loon yun na nag-aantay sa'yo, masarap na buhay na walang hanggan, walang katapusan. Pag maganda ginawa mo rito, pagdating mo ron, ang sarap ng buhay mo ron, may katulong ka. Yung katulong mo, sa sobrang ganda ng buhay doon, yung katulong mo, may katulong din siya. Tapos yung katulong niya, may katulong din 5. Walang katapusan doon mga bossing. Yung pag sumakay ka doon ng ride sa karnabal, hindi humihinto. Tuloy-tuloy hanggang mahilo ka. Hindi mo kailangan lumilipad-lipad ka ron. Hindi mo kailangan ng eroplano. Kung gusto mo nasa beach ka lang. Nandun ka lang sa beach, maligo ka hanggang gusto mo, hindi ka masa-sunburn. Lahat, hindi nagdadry ang skin mo doon. Hindi mo kailangan ng lotion doon. Hindi ka magkakaroon ng tigyawat doon. Walang tigidig doon. At saka matindi rin kahit di ka mag-toothbrush, hindi babaho hininga mo doon. Kahit umutot ka doon, mabango. Lahat doon. Lahat ng mga ayaw mo nandirito. Sabi ko nga sa'yo, sa Imbornal doon, mag-swimming ka May mga kasama kang mga isda na lumalangoy sa Imbornal Ganong kaganda roon sa langit. At pagpunta mo roon, kung maganda ang pundasyon mo rito, maganda ang ginawa mo rito sa mundo, hindi ka nangurakot, hindi ka pumatay ng tao, sinunod mo yung lahat ng utos. Pagdating mo ron, ang sarap ng buhay mo. Dito sa mundo, ang yaman mo, dami mong ninakaw. Ang dami mong mga inabusong tao, namatay sa flood control, nagkasino ka, nagsugal ka, tapos may asawa ka na, ng babae ka pa ng sandamukal. Hinawaan mo pa ng asawa ng sakit yung asawa mo. Tapos nagdodroga ka pa, inom ka pa ng inom, yosi ka pa ng yosi, hindi ka pa nakontento, nagnakaw ka pa sa taong bayan.
Maniwala kayo pagdating nyo dun sa impyerno, kung ano yung kabaliktaran nung mararanasan mo dun sa langit. Dun sa impyerno, putya, yari ka, mantakin mo isang buong, isang buong forever. Di ba walang forever? Meron. Yung forever, kapag na-deads ka na, forever ka ng deads, kung saan mapupunta yung kaluluwa mo, kung may kaluluwa ka, doon yan, doon sa impyerno, pag napunta ka ron, kasi ang dami mong ginawang kahayupan dito, hindi mo napagamot yung cancer mo, kahit na trilyon-trilyon yung ninakaw mo sa pera ng taong bayan. Oo, namatay ka lang sa tapilok, natapilok ka, tas tumusok yung barbed wire sa mata mo, natetano ka, bumula yung bibig mo. Pagdating mo dun sa impyerno, naku po, isang buong habang buhay, pinapaso ka. Alam mo yung paso? Di ba? Pag naramdaman mo yung paso, ang sakit. Oh, pero sabi nila, pag matagal na, nakasasanayan mo na, di ba? Hindi mo nakakasanayan yung sakit dun. Oo, maniwala ka. Pag nagjowa ka dun, iiwanan ka kahit gano'n ka kagwapo. At saka matindi ron, yung mga babae dun, ang babaho ng hininga. O impyerno talaga, lahat ng ayaw mo nandoon. Di ba ayaw mo makita yung mukha ng asawa mong bungangera? Putsang ina, kahit saan ka lumingon, yung mukha ng asawa mo nandoon, pinapagalitan ka. Isang buong forever yun. Tapos ang traffic. Oo, yung traffic doon hindi natatapos. Putang ina yan. Mga 700,000 years ka na nandoon sa traffic, hindi ka pa nakakapunta doon sa bahay mo. Lahat ng ayaw mo nandoon, mga bossing, araw-araw kang kinukonyatan ng kaaway mo. Araw-araw tinutusok yung mata mo. Sinusunog ka mayat maya. Walang katapusan yun. Ganun ang buhay na dadanasin nitong mga magnanakaw sa bayang Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga pamilya Marcos na yan. Naku po, may sarili silang kaharian dun. May sarili silang bundok dun eh. Oh, walang hiya kayo ha. Kala nyo mananalo kayo sa amin ha. Sige na, magbali-balita na tayo. Dahil mo sinasabi. Oo, kaya mag-follow, mag-subscribe, mag-share kung gusto nyo pa makapanood ng mga ganitong walang kakwenta-kwentang vlog. Oh, ito na, panoorin na natin para mabilis. So, itong hayop na ito. Hayop yun. Hindi demanda to. Oh, hindi yan. Oh, hindi yan. Ikaw naman eh. Yan ang pinapakita mo. Hindi yan. Tapos na tayo dyan. Ito. Yan. Oh. Si Sunny Trillanes. Kasi dinama yung pangalan niya. Oh, ako hindi man ako naniniwala na totoong si Sunny Trillanes wait lang. Wait lang, Sunny, masyado kang mainit eh. Oh, dinamay si Antonio Sunny Trillanes noong si Attorney Levy. Si Attorney Levy yung isang abogado na naging spokesperson ng mga 18 Marines na di umano ay kasamahan ni Orly Gutezan na nagdi-deliver ng pera sa mga satanas sa Pilipinas. Oo, yung mga congressman, meron hindi pala nasama sa listahan ko nung kahapon yung upload ko si Erwin Tulfo kasama pala doon. Walang hiya kang Erwin Tulfo, kang ingay-ingay ng bibig mo, yung pala nakatanggap ka rin ng pera sa maleta. Hayop na yan. Anyways, ito nga si Trillanes, nadamay siya dahil sabi nung abogado na yung pera daw, meron daw silang napag-alaman na yung pera na galing dyan sa flood control, may $2 million. Na magkano $2 million? 120 million pesos. 120 million? Aba, 5 million na lang. Malalagpasan niya na yung nilustay ni Inday Sara ng 11 araw, sabi nila. O, ngayon, dinamay siya. O, sabi nga, may 2 million, inisponsoran daw, yung mga taga-ICC, and so on and so forth. Galit na galit siya. Magsasampa daw siya ng demanda. Bakit sila Sara Duterte sinisiraan mo? Bakit sila Pulong sinisiraan mo? Wala ka rin namang ebidensya. Bakit yung si Pangulong Duterte doon sa Hague, yung kwento mong pambarbero, yun ang ginagamit nila doon? Wala naman silang ebidensya. Ano yun, Trillanes? Ikaw pwede kang manira ng kapwa mo? Ikaw pwede kang magsabi ng mga tawag dito, masasama sa mga inaakusahan mo, tapos ikaw di ka pwedeng akusahan? Anak ka ng Diyos? Ha? Anak ka ni Lucifer? Oo, hindi. Kaya nagtataka lang din ako kasi tinan mo Trillanes ang hilig mong gumawa ng istorya. Gagawa ka ng istorya kay ganito, gagawa ka istorya kay ganyan. Tapos kapag ikaw na, yung ginagawa ng istorya, magdidimanda ka. Si Duterte, pumatay ng tao. Si Inday Sara, magnanakaw. Si Pulong, ganito. Si Baste, ganyan. Lahat na lang may sinasabi ka sa mga tao sa paligid mo. Pero ikaw, pag may sinabi sila tungkol sa'yo, putang ina, nanak ka. Putang ina, baklang-bakla ka, iyak-iyak ka. Tapos magdidimanda ka pa. Yun ang nakakatawa. Ikaw, pwede kang manira ng manira tapos hindi ka pwedeng siraan. Ano ka, exempted yarn?
Ano yan, exam? Masyado kang matalino, hindi ka na pwede mag-exam. Ganyan ako noon, lagi ako exempted sa exam, lalo na pag mathematics. Oo, ano kung sinasabi mo? Ayan, di ba, Trillanes? So, patunayan mo na lang. Mas maganda, patunayan mo. Kasi kaya nilang patunayan na sangkot ka. Ikaw, kaya mo bang patunayan na hindi ka sangkot? O, yun na lang. Siguro mas maganda nga. Ganun ang gawin mo kaysa magdemanda ka. Ang hilig-hilig mo magdemanda, mahal-mahal magdemanda, demanda ka ng demanda. Bakit? May pera ka ba? Saan galing yung pera na yan? Yung pera na yan, galing ba yan dun sa $2 million? So, pero maliit yung $2 million, ha? Kung ako naman $2 million, babayaran ko yung ICC. Parang hindi ako naniniwala. Kung ako ICC, $2 million lang hihingin ko sa'yo. Hindi. Pucha, ang bigat nung pinapagawa mo sa akin, presidente nyo, ikukulong ko, iko-convict ko, tapos $2 million lang. Parang hindi ako naniniwala dito. Huwag kang mag-alala, Trillanes. Ngayon lang ako naniniwala sa'yo. Na hindi 2 million yan. Baka 10 million, baka $15 million, baka nga $100 million pa yan. Ay, grabe naman kasi. 805 billion pesos lang naman ang pinaghati-hatian. At sabi nga na nakarating daw sa kanya yung 2 milyon para gamitin para si Pangulong Duterte makasuhan sa ICC. Or maipadala sa ICC. I don't know. Again, Sunny Trillanes, huwag ka mapipiko. Nag-ano lang ako, nagre-react lang ako. Pakinggan nga natin tong balitang to. Kung ano tong pinuputok ng butchini tong mamang to. Hilig-hilig mo gumawa ng kwento. Pag ginawang ka ng kwento, nagagalit ka. Anong pakiramdam? O kung fake news yan, fake news ka din naman, anong pakiramdam nung pinifake news ka? O, di ba masakit? Di ba nakakapikon? O, ganyan ang ginagawa mo araw-araw. Kaya nga sabi ko sa'yo, Trillanes, pagdating dun sa Pilipinas, huwag mong sisiraan si Satanas dun, Pilipinas tuloy. Pagdating sa impyerno, pag napunta ka sa impyerno, pagka namatay ka, huwag mong sisiraan si Satanas. Baka naman pati si Satanas, awayin mo pa, Walang botohan dun, siya ang siga dun, hindi ikaw, Walang hiya. O sige na, pakinggan natin tong balitan to. Ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap siya ng $2 bilyong mula kay dating Congressman Zaldico para sa investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ng aligasyon sa press conference ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Ayon sa affidavit ng mga Marines na inilahad ng abogado nilang si Attorney Levito Baligod, tumayo sila bilang mga executive assistant noon ni dating Congressman Zaldico. Inutusan naman silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Inihatid daw nila ang milyong-milyong pera kay Trillanes para gastusan ang ICC investigation. Si Trillanes din nila ang sumagot sa hotel accommodation. Tinan mo. Kasi, yung mga, hindi ba sabi nila, merong hotel si Zaldico. Di ba? Sabi nga nila, doon daw sa hotel ni Zaldico pumunta or tumira yung mga investigador na yan. O makikita mo, medyo accurate. Lalong-lalo na yung meron daw silang tig 56 million na na maletang pera, tig 56. 56 yung dollar exchange Last year, 56 pesos for $1 O ipinalit nila ng dollars yun, $2 million. So that's more, yun nga, 112 million to be exact. Kasi 56, 112, $2 million. So yun daw ang ibinigay doon sa mga or ginamit sa accommodation and ganito, ganyan para sa investigasyon. Investigasyon na wala naman sila nakuwang ebidensya. Ang mga nakuha lang nilang ebidensya yung mga YouTube uploads, yung mga sinapchap na video ng kanyang mga speeches na kinuha lang yung mga part na nagsasabi siya na I will kill you. Pero yung buong konteksto naman noong na yan, speech, hindi naman nila kinukuha. Tapos puro hearsay. Narinig ko na may pinatay sila. Narinig ko. Anong prueba? Basta narinig ko. Meron pa yung ito, kitang-kita nyo naman, nanonood ng CCTV footage. Habang pinapatay yung 3 doon sa Agdao Market, pinapanood niya pa sa CCTV. Tanga. Kaya niya pinapanood yun doon kasi nire-review nila yung CCTV. Baka sakaling makita yung mga mukha ng mga pumatay. By the way si kapatid MJ Mondihar ng SMNI pumunta sa Agdao Market. Meron siyang interview. Shinare ko yung link doon sa aking Facebook. In-interview niya yung mga tindera doon na nakasaksi nung pagpatay na yun. Ang sabi nila, yun daw 3 namatay na yun, daw talaga yun, notorious daw talaga yun na mga kriminal sa kanilang lugar. Ngayon, yun daw pumatay sa kanila, according doon sa in-interview ni MJ Mondihar,
mga nabiktima daw nila yon o mga kamag-anak o kapatid ng mga nabiktima nila. Oh. So, anong problema doon? At napakarami pa nilang mga news clippings, mga news reports coming from media na ginagamit doon. Pero sabi nga, sa korte, it's not what you can say, it's what you can prove. Kasi if they have proof na itong si Pangulong Duterte killed thousands of Filipinos here in the Philippines, wala lang, basta trip lang niya, bakit walang nagsampa ng kaso sa kanya dito? At saka, sabi ko nga sa inyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, 2016 hanggang 2022, siya ang pinakabinabash na presidente na mga putaragis na mga, na mga bashers. Bashers na dilawan. O, dilawan pa lang noon, wala pang bashers na pulahan na mga bashers na dilawan. Siya lang isa-isang presidente na putyang inang yan. Ang ganda na ng ginagawa, ang dami pang ang dami pang sinasabi sa kanya ng tao. May namatay na may mga namatay na nagpapahayag ng hindi pagkagusto kay Pangulong Duterte. Namatay si Leno Robredo, namatay si Risa Ontiveros, namatay ba si Kiko Pangilinan, namatay ba si Drilon, namatay ba si Leila de Lima? Di ba lahat yan? Namatay ba si Jover Laurio, namatay ba si Jesus Palsis, namatay ba si Heydarian? Grabe ang mga pinagsasasabi ng mga yan kay Pangulong Duterte. 2016 pa lang hanggang ngayon. Pero may namatay dyan. Sino yung kalaban ni Pangulong Duterte sa politika? Si Mar Rojas. Namatay si Mar Rojas. Namatay si Binay. Namatay si Grace Poe. Hindi naman. O yung kalaban niya sa Davao nung siya tumakbong mayor, yung mga Nograles. May namatay sa Nograles. Sabihin na natin, namatay tong isang kriminal. Ano yun? Sinadya niyang patayin yun? Sino ba yun? Gaano ba kalaki ang significance sa buhay niya para patayin niya yun nang sadya niyang patayin yun? Hindi ba? Hindi nyo nagigets yan. Kayo. Kasi ito may-ari ng mainstream media ng mainstream media, ABS-CBN. Pinatay niya yan. Kasi kung mamamatay tao si Pangulong Duterte and he's doing it wala lang, trip lang niya para maging siga siya, di pinagpapatay niya sana lahat yan. Di tapos ang problema niya. Hindi. Wala siyang pinatay na kalaban niya sa politika. Ang namamatay, may kaso ng drugs. Katulad yon, yung isang nasa Hague, yung babaeng burug-burug yung ipin. Yung bata na yun, mantakin mo, yung dalawang kapatid daw niya, ang pumatay, riding in tandem. Paano? Kasalanan ni Pangulo yan. May mga kaso ng drugs yan. Yung Kian de los Santos nga na namatay, usap-usapan sa kanilang lugar na notorious daw talaga yung bata na yan. Hindi ko sinasabing dapat silang patayin, pero ang sinasabi natin na itong mga namatay na ito ay namatay dahil sa operasyon. And sabi ko nga sa inyo, tinan nyo ngayon sa Mexico, ang daming namamatay ngayon doon sa war on drugs nila doon. Barilan, sunugan talaga ng sasakyan. Talagang putya, automatic, minamachine gun yung mga sasakyan ng mga kartel. Di ba? Dito sa Pilipinas, nangyari ba yan? Nangyari ba yung ganyan? Di ba? Ang sa Pilipinas, kakatukin ka, tok, tok, tok. Maganda nga po. Nandito ba si Boss Dada? Opo, ako po yun. Ikaw ba yun? Kasi nandito ka sa listahan ng mga adik. Hindi po ako adik. Huwag ka nang magdahilan. Nandito ka sa listahan. Magbago ka na, ha? Hindi po ako. Kung hindi ka naman pala adik, hindi ka dapat matakot sa listahan na to. Basta magbago ka na. Kung hindi ka adik, mawawala ka dito sa listahan na to. Hindi ka mawawala sa mundo. Mawawala ka sa listahan. Ngayon, kung adik ka o magpa-rehab ka, kung hindi ka adik, magpa-drug test ka. Pag negative ka, di tanggalin ka namin dito sa listahan. Di ba ngayon, kung adik ka naman o kung gusto mo, magpa-rehab ka, kami bahala sa rehabilitation mo, pero kung ayaw mo, magtino ka. Kasi pag hindi ka nagtino, babalikan ka namin dito, kakausapin ka namin ulit. Tatanungin na, ba't hindi ka pa tumitigil mag-drugs? Kaya nga tokhang hindi ba? Kaya nga, yun yung pinaka-diplomatiko na paraan to convince people to stop using drugs. Kasi nga, mamamatay kayo. You play with fire, you get burned. Sabi nga, di ba? Kung naglaro ka ng apoy, mapapasok ka. So, kung nagdodroga ka, nagdidil ka ng droga, hindi ka huminto, anong mangyayari sa'yo? Hindi ka sumunod sa batas. Anong gagawin sa'yo? Huhulihin ka. Ngayon, ayaw mo magpahuli, lalabang ka, mamamatay ka. Simple. Kasi sabi ko nga si Llamas namatay, hindi naman. Sino pa yung mga galit na galit kay Pangulong Duterte na kung ano-ano mga pinagsasabi sa kanya, wala ni isa namatay. Kung ako mamamatay tao, papatayin ko lahat yan. Diba? Sinabi ko naman ano ba naman yung sabihin ko na ito involved sa droga, patayin ko to si ganito. Yung galit na galit sa akin sa social media, yung kung ano-anong pinagsasabi sa akin. Mano ba naman, kung talagang nagtatanim ako ng ebidensya, puntahan ko doon, maglaglag ako ng sachet doon, tapos hulihin ko na siya, tapos bitay ko pati warik. Di ba? Wala na gano'n na nangyari. Lahat itong mga namatay na ito ay sangkot sa droga. Sige, Trillanes, pasok ulit.
protection, pagkain at sasakyan ng ICC investigators nang dumating ang mga ito sa bansa noong December 2023. Bukod dito, inilahad din sa press con ang pagde-deliver umano nila ng mali-maletang pera na aabot sa 805 billion pesos sa mga politiko. Kabilang na umano sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinatid pa raw nila ito sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at maging sa Ilocos Norte. Dati nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyong ganito. Magsasampa naman si Trillanes ng cyber libel cases laban kina Baligod at sa mga ex-marines sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Ay pa sa dating senador, gusto lang nilang siraan ang nangyayaring pagdinig ng ICC laban kay Duterte. Anong siraan? Sira naman na eh. Sirang-sira naman na. Sabi ko nga sa inyo, pag nasa trial proper na at wala kayong may pakitang ebidensya, puro hearsay, puro video, wala kayong hard evidence, wala rin mangyayari dyan. But then again, sabi ko nga sa inyo, whatever happens, Pangulong Duterte accepted it already. Pinagkanuno na siya ng bayan niyang Pilipinas, ni Bongbong Marcos at ng mga kasapakat niya sa pagpapadala kay Pangulong Duterte doon. Pero huwag kayong mag-alala kasi masaya naman si Pangulo doon. Oo, sigurado ako, sabi ko nga sa inyo, when PRD dies, pupunta siya sa langit. Ito si Trillanes, pag namatay ito sa impyerno to. Yung buhok niyang laging nakasuklay, sunog yan doon. Wala buhok yan, kahit kilay, pilik mata, pati buhok sa kilikili, masusunog yan doon. Oh, maniwala kayo. Kaya sabi ko, the day of reckoning will come. Will eventually come. If not now, if not tomorrow, I'm pretty sure in the future, they will reap what they sow. Hindi naman natutulog ang Panginoon, mga bossing. Tandaan yan. Itong mga ito, akala nyo nakakatulog ng mahimbing yan? Kaya sa tuwing nakakita ng santo yan sa simbahan, parang yung mga kaluluwa niyan kinikiliti. O, antayin nyo lang kasi darating din ang panahon netong mga hudas na ito sa Pilipinas, unti-unti silang magpe-perish, pahihirapan sila sa mga ginawa nilang kasalanan nila at hindi lang dito sila maghihirap bago sila mamatay, pati sa impyerno habang buhay yun. O, so enjoy your life here in planet Earth. Pag nandoon na kayo sa planeta ni Lucifer, kita-kita kayo doon. Party kayo. O, balita ko ang iniinom daw doon, muriatic acid eh. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Hindi, at saka i-discredit mo yung ICC. Whether you discredit ICC, siraan mo yung ICC or not, ICC is not here. Hindi maapektuhan yung yung pagdinig sa ICC because it's how many thousand miles away yan. Ang layo-layo niyan, paano maapektuhan yung ICC? Tanggap na nga. Tanggap na nga ng mga Pilipino na nandoon sa Pangulo at tanggap na rin naman ni Pangulo yung kanyang magiging kapalaran doon. So anong sinasabi mo makakaapekto ito at sisirain ito yung ICC? Sira na yung ICC. Sira na yung ICC. Wala nang naniniwala dyan sa ICC. May warrant of arrest nga sila kay kay Vladimir Putin at saka kay Netanyahu. Hanggang ngayon nga hindi pa nila na-execute. Bakit? Kasi wala naman talagang kapangyarihan yan eh. Ito lang kasi ang pinakamasama, gumamit ng pera ng taong bayan. Kung totoo itong itong pagbabayad ng 2 milyon, gumagamit ng pera ng taong bayan para bayaran yung mga banyaga. Imbis na yung banyaga magbayad sa atin para kidnapin si Pangulo, baliktad. Tayo pa, yung umupa. Tayo pa yung nagbayad ng renta, walang hiya naman. Last year pa yung mga mali-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, kung merong ICC proceedings, biglang may ganyan. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo Di ba natatandaan ninyo? Natatandaan ninyo si Inday Sara, yan ang sinasabi nila. Ang sinasabi nila si Inday Sara daw, gagamitin daw na alibay ni Inday Sara kapag in-impeach siya, itong kanyang pagtakbong presidente. Tingnan mo, ganun ginagawa ni Trillanes. Oo. Instead, i-deny niya na wala akong pera na ginamit. Hindi ako nakialam sa investigasyon ng ICC dito dahil di naman ako amo ng mga yan. Hindi ako nakipag-coordinate, cooperate, wala naman ako sa gobyerno. So wala akong kapangyarihan para gawin yan. Pwede mo namang i-deny ng ganun pero para magsalita ka pa na this is just to discredit ICC investigation, confirmation hearing, etc. etc. Ginagamit mong alibay yan, yung ICC para para magkaroon ka magkaroon ka ng alibay na hindi ka nakinabang diyan sa flood control. Kasi tinan mo hindi ka ba concerned Trillanes na mali-maleta yung pera ng taong bayan kasi galit na galit kayo kay Inday Sara, sabi niyo magnanakaw si Inday. Mali-maletang pera yung ninakaw sa pera ng taong bayan, hindi ka concerned, hindi mo gustong imbestigahan yun. Di ba parang kung ikaw para ka sa bayan, pera mo rin naman yan, Trillanes. Di ba dapat, wala akong kinalaman dyan sa mali-maleta na yan. Pero ang gusto ko lang sabihin,
Kung totoo yung may mga mali-maleta na yan, pucha, hahabulin ko lahat ng mga nakinabang dyan sa maleta na yan. Di ba dapat ganun? Kasi kung ikaw talaga nagmamahal ka sa bayang Pilipinas at ninanakawan tayo, balitang mali-maleta, kahit anong kulay mo, girl, boy, bakla, tomboy, pulahan, dilawan, pinklawan, aba, hindi ka mag-ano, hindi ka, dapat magalit ka. Oh, pero ba't hindi ka nagagalit? Ba't hindi kayo nagagalit? Yun ang ano, yun ang question. Oh, magdidemanda raw siya, ganun talaga. Ganun talaga, ididemanda daw niya. Ganun naman talaga ang ano niya ang style niya didemanda. Oh, dito naman tayo kay Kaufman versus kay Claire Castro. Oy, narinig nyo yung ano, yung statement ni Claire Castro in English. Naniniwala ako hindi siya gumawa nun. Bobo to Ang utak nito ni Claire Castro, sabi ko nga sa inyo, kasi laki ng kulangot na 3 linggo mong hindi hinarvest sa ilong mo. Ganun lang to, madikit yung utak niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag naumpog yan, yung utak niyan pumupunta sa kabila. Pupukpukin mo para mapunta sa kabila. Ganun lang kaliit ang utak nito. Utak kulangot ito tapos magano na, that's preposterous. Ulul, preposterous, spell preposterous. Hindi niya alam yan. Putang ina, tanga yan Bobo nga mag-grammar yan Sabi ko nga sa inyo, ito lang yung abogadong nakita ko, hindi marunong mag-wordplay so may mga sinasabi siya tungkol kay Kaufman. Ayan, sige, pakinggan nga natin yung away na itong dalawan to at ating reaksyonan. Pasok. Ulat ni mobile journalist Julie Baisa tungkol sa reaksyon ng Malacanang sa mga pahayag ng abogado ni Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So, Julie, ano ang sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman at ano naman tugon ng Malacanang? Bok, balikan nga natin yung sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC kahapon. Sa kanyang opening statement sa pre-trial chamber, pinagkumpara niya yung estilo ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw, sinsero at may isang salita, habang si Pangulong Bongbong Marcos tila or pawang nagsasalita raw sa hangin. Ang inihalimbawa ni Kaufman ay yung sinabi daw ni PBBM noon na Oy, totoo man yun. Sinabi naman ni Bongbong Marcos na nakikipag-usap siya sa multo. Diba? Sabi niya nakikipag-usap daw siya sa tatay niya. Nakikipag-usap naman talaga sa hangin to. hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa ICC sa anumang paraan. Pero nung naaresto daw si dating Pangulong Duterte, ilang ulit daw itinanggi ng administrasyon na may alam or nakikipagtulungan at wala silang kinalaman sa pag-aresto sa dating Pangulo. Walang kinalaman sa pag-aresto, umamin na nga sila Umamin na sila na merong warrant. So pag may warrant, dapat mag-adhere ka dun sa warrant. Gagamitin mo yung RA, ganito, ganyan. Di ba may batas silang sinasabi? Paano hindi kayo, wala kayong kinalaman? Paano hindi kayo nag-cooperate? Nagsasalita ka after nung maaresto si Pangulong Duterte. Eroplano. Yung ginamit na eroplano mo pa. Tapos, pera pa yan ng taong bayan yung ginamit yung pagpapadala doon sa Matandaron. Yun yung hindi kapatapatawad O hindi ba? Tapos, itong si Torre, sinong ginamit nyo? Di ba ginamit nyo yung otoridad natin? Ginamit nyo sila Rimulya, sila Torre, PNP. Paano wala kayong kinalaman? Lahat nung ahensya ng gobyerno na gumana para ito si Pangulong Duterte madala doon, ikaw ang pinuno. Tangina, napakasinungaling nyo. Yan yung sinasabi ko sa inyo, pagdating sa korte, pag sinabi mo lahat ito, ikaw judge, maniniwala ka. Walang kinalaman ng gobyerno ng Pilipinas sa pagpunta. Gago. Si Torre, hindi ba taga-gobyerno yun? Hindi ba si Torre ang nagsakay sa kanya sa eroplano? Ano yun? Gawa-gawa lang ni Torre. Gusto niya mag-isa lang dalhin si Pangulong Duterte. Yung lakas naman niya. Kung ganun kalakas si General Torre, ba't nagbubungkal na lang ng imbornal ngayon dyan sa Ermita? Kabobohan nyo talaga si Boying Rimulya. Sinabi niya si John Vic Rimulya, sinabi niya na isang group effort ito. Sino ba tong mga tao na to? Sino ba boss ng mga tao niyan? Di ba si Bongbong? Paano niya sasabihin na wala kayong kinalaman sa pagpapadala kay Pangulong Duterte ron? Yung piloto nga, Pilipino Gets ninyo, saan yung dinala si Pangulong Duterte? Hindi ba doon sa AFP camp dyan sa ano yun, ginamit nila yun, hindi mo alam, ang hina mo naman. Buti sana kung halimbawa, ang kumuha sa kanya mga singkit, mga nagcha-Chinese, sila ang nagpadala kay Pangulo dun, hindi nagtatagalog si Torre yun nandoon, yung Lakanilaw yung nagbabasa nung, di ba, yung taga DOJ yung nag-aano doon naga-administer nung kung ano man yung ina-administer nila doon
Di ba? So may kinalaman ng gobyerno. Paano nyo sasabihin walang kinalaman ng gobyerno? Pakasinungaling nyo talaga. Daw yan, Bok, doon sa nakuha nilang phone transcript. Narito ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. One of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. O yan na, neutralize his legacy. Ano yung legacy ni Pangulong Duterte na ni-neutralize neto ni Pangulong Marcos? Build program. Hindi niya tinuloy yan. So, he-neutralized it. Bakit? Kasi nga naman, kapag itong subway na to natapos, kapag kayong mga railway system sa papunta ng Clark natapos, kapag yung railway system sa Mindanao natapos, sino ang pasasalamatan ng mga Pilipino? Si Pangulong Duterte. Kaya ang ginawa ni Bongbong Marcos, kinat niya lahat ng fundings ng lahat ng mga proyekto dyan sa Mindanao. O kaya nga nagtataka ako sa mga taga Mindanao. Bakit hindi kayo nagagalit dito kay Bongbong? Maganda na sana ang Mindanao ngayon. O kung meron kayong tren na nagko-connect sa lahat ng mga probinsya sa Mindanao para makapagpalitan kayo ng mga produkto, agrikultura. O di ang ganda-ganda sana, pero pinutol Natuwa kayo ron, paatras kayo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nakafocus siya sa development ng Mindanao Inayos nga niya yung Bangsamoro Basic Law, tandaan nyo. Hindi ba? Bakit itinigil ni Bongbong yung natapos nga lang yung mga tulay sa sa Davao dahil China funded yun. Yun yung mga sinasabing mga legacies ni Pangulong Duterte na pinapatay nito ni BBM kasi ayaw niya dahil hindi niya kayang lagpasan Hindi niya kayang pantayan. So ang ginawa niya, pinatay na lang niya yung legacy para hindi mahalata na wala siyang silbi. So legacy ang pinag-uusapan na. Tinan niyo yung sasagot dito nung pinakatangang abogado sa Pilipinas. Bok, hindi naman pinalampas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro yung pahayag niya ni Kaufman sa panayam ng One Balita Pilipinas ng 1PH. Sinabi ni Castro na hindi totoo na planong inutralize ni PBBM ang legacy ni Duterte. Gawain daw yan ni Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang dami niyang ni-neutralize patungkol sa media na mga di umanong karibal niya sa... Nineutralize sa media? Di ba tinatanong ko nga kayo, sino ang media personality na bumabatikos kay Pangulong Duterte? Si Arnold Clavio, si Percy Lapid. Tinitira rin niya si Pangulong Duterte. Question, kaninong administrasyon namatay si Percy Lapid? Administrasyon ni Bongbong. Di ba? Ilang mga journalist o reporter ang galit kay Pangulong Duterte na namatay. Si sino ba 'yon, yung taga Pia Ranyada, yung balasubas na Rappler reporter, namatay ba 'yon? Si Doris Bigornia, namatay ba 'yon? Hindi naman. Nandoon pa nga sa press corps. Paano mo sinasabing ni-neutralize yung mga kalaban niya sa media? Wala namatay na media nun. Nagsasasabi na naman to ni Claire Castro, pakasinungaling talaga ng babaeng to. Sa politika at isa na Kalaban niya sa politika? Wala nga, namatay na kalaban sa politika yan? ang ebidensya dito ng pag-neutralize. Inamin mismo ni Mayor Magalong na siya ay oversight committee head ng Tokhang. Umamin siya na base sa kanyang report kung meron man ay Base sa kanyang report, kung meron man, gagi, hindi mo alam na may report siya. Sasasabi mo? Base sa kanyang report, kung meron man, wala naman palang report. Ba't mo sinasite yung report? Tanga talaga to, no? Ibang klase itong abogado na to, walang utak. Sabi ko nga sa inyo, panay ang make-up mo sa mukha mo para matakpan yung mga malabuldog na pisngi mo. Sana yung utak mo medyo mini-make-upan mo rin para tumino. maraming pinatay sa panahon ng EJK nang walang basihan. Ano nga yun? Paano yun? Patayin ko na lang to. Basta-basta lang. Trip ko lang. Kung ako pulis, nakita ko tong maman to, bing, patay.
Ba't mo pinatay? Sino ba yan? Wala lang, trip ko lang. Putsang ina, kung ako pulis, ganun ang ugali ko, papatayin ko lahat ng chismosa sa kapitbahay namin. Di ba? Paano namatay ng walang basihan? Anak ng tinapay. Maraming namatay ng walang dahilan. Or nang hindi malaman na dahilan. Cold case files, may mga ganyan. Halimbawa, nabangungot o. Pati nabangungot, pati tinigdas, pati may na-impeksyon na pigsa, isinisi nyo kay Pangulong Duterte. Maraming namatay. Utsa, taon-taon naman. Marami naman talaga namamatay. Pero ang tanong, namatay ba yan sa war on drugs? Yung iba dyan, unsolved crimes. Bigla na lang nakita yung tao nakahandusay, 50 saksak sa katawan. O, sinong pumatay doon? Hindi nyo alam. Puta, isisi natin sa war on drugs. Diba? Ganun ang ginagawa nyo nun para ma-amplify or ma-multiply yung mga numero nyo. Just for you to reach your quota of number of people na namatay para mag-qualify dito sa crime against humanity. Ginawa nyo kahit yung babaeng nahuli nung asawa na nangangalantari pinatay nung asawa, isinisi nyo kay Duterte. Yung isang ang babae natapilok, nadapa, tapos nagulungan yung ulo niya ng truck, sinisi nyo pa rin kay Duterte. Bok, nagkomento rin si Yusek Castro doon sa sinasabing nakuhang transcript o phone transcript ng pag-uusap umano ni PBBM at ng isang silent or tinawag niyang silent partner. No? Narito yung pahayag ni Yusek Castro. Una pinabubulaanan yan. Pangalawa, ano to, anti-wiretapping? Gumagawa na naman ba sila ng illegal? Sanay silang gumawa ng krimen? Walang Anong krimen? O kung may krimen doon, demanda mo. Puro ka puro ka ganyan mga sagot mo. Wala namang kalinaw-linaw katotohanan niya sinasabi na niyang yan. Ito'y gawa-gawa lamang at para mailihis yung issue ng pagpapapatay, yung karumal-dumal at madugong extrajudicial killings ng Ulol! Huwag ka nagsasalita ng ganyan, Claire, kasi nung nakaraan, nung hindi ka pa pinapalamon ni Bongbong ng tae niya, tuwan-tuwa ka sa war on drugs. Tuwan-tuwa ka kay Pangulong Duterte. Nung hindi ka pa niya pasahod, putsang ina, binabanatan mo rin si Bongbong. Wala rin siyang ginawang matino sa'yo. Lahat ng ginagawa niya, mali. Tapos ngayon, putsang ina, pinapakain ka na niya ng bulbul. Baka pati betlog niya, pinapakain niya sa'yo. Baka pati yung tae na lumalabas sa colostomy bag niya, di umano, kinakain mo. Putsa yan, ano ka na? Pinagtatanggol mo na si Bongbong. Kapal ng mukha mo. ginawa. Okay, Julie, anong reaksyon ng palasyo sa sinasabi ni Kaufman na walang isang salita si Pangulong Marcos tungkol sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC? Bok, sa programang Good Morning Kapatid, sinabi ni Yusek Castro na inililihis lang daw ni Kaufman yung usapin. Ang usapin daw dito, yung crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Narito muli ang pahayag ni Yusek Castro. In the first place, parang wala siyang dininay doon sa mga akusasyon kay dating Pangulong Duterte. Pinapahid na lang niya doon sa ginawa di umano ng administrasyon para maisurrender. Ba't di umano ka ng di umano kung di kung sigurado ka? Para kang sigurado magsalita tas nag-iingat ka, nagdi umano ka. Wala namang inamin si Pangulong Duterte. Ang inamin niya, may pinatay, ang dami ko ng pinatay. Yun ang inamin niya, ginamit yun ng ICC. Ang tanong, sino-sino yung mga pinatay niya? Kailangan marinig mo sa bibig ni Pangulong Duterte kung abogado ka talagang tanga ka. Kailangan marinig mo sa bibig ng isang tao na pinatay ko si ganito. Ayan. Pag sinabi niya yung pinatay ko si ganyan, ayan. Ano na yun? Pag-amin na yun sa kasalanan niya, sa krimen. Pero pag sinabi kong marami na akong pinatay ko lahat yan. Sino? Hanggat wala siyang specific na sinasabi, senaryo, kailan. Ano yan? Walang ano yan, walang pananagutan yan. Di ba? Halimbawa, sinabi ko, marami akong babae. Akong pinakamaraming babae sa mundo. Siyempre, maniniwala ka ba kagad sa akin? Siyempre, hindi. Bakit? Kailangan ko muna magpakita ng ebidensya. Ilan yan? Sino yan? Sino-sino yung mga yan? Kakausapin namin isa-isa kung mga babae mo ba sila, baka nagyayabang ka lang. Hindi ba? Napakapogi ko ba pagka ganon? Hindi ba? Aalamin mo pa rin para malaman mo, totoo ba yung sinasabi ko? Sinabi ni Pangulong Duterte, dami na akong pinatay. Lolo ko rin ganyan
Yung lolo ko nga, lahat na namatay nung panahon ng Hapon na mga Hapon, siya daw ang pumatay eh. Tanginan yan. Yung mga matatanda, mayayabang yan. Mahilig yan magsalita ng ganyan. Pero pag tiningnan mo, tinanong mo, wala. Kayabangan lang. Pero ito talaga yan. Hindi mo yan pwedeng gamitin sa korte. Umamin siya. Pinatay niya. Yung mga EJK. Ha? Lahat yun? Sino-sino doon? Di ba? Kailangan lumabas sa bibig niya yung pangalan. Pinatay ko si Jay Guevara. Ganon. Paano mo siya pinatay? Ito, sinilid ko siya sa balde. Hindi siya nakahinga sa laki ng tiyan niya. Yung mga ganon. Kailangan mo ng ganon para ano mo siya, ma-convict mo siya. Pero kung yun lang ang ebidensya mo, yes, I have killed. There is a death squad. Oh, death squad. Yung death squad na yan, death squad ng ng daga, ng ipis. Di ba? Big, kulang. Hindi siya tatayo. Kaya nga hindi niyo yan isinampa rito sa Pilipinas eh. Because hindi siya tatayo sa Pilipinas. Kasi napaka-piloso po nitong matandan to eh. Oh, inaasar lang kayo tapos ginagamit niyo yung pang-aasar niya. Again, kung yan lang ang ebidensya ninyo, wala talagang kwenta to. But wag kayo mag-alala. Kasi whatever it is, ICC is just exposing themselves. Itong mangyayari ngayon, itong ginagawa ng ICC ngayon, napapanood to ng buong mundo. At sooner or later, pag nakikita nila itong mga katarantaduhang ginagawa nila dito sa ICC, isa-isa, mag-aalisan niya ang mga miyembro ng ICC na yan. Kasi pwedeng sabihin ng mga members ng member state ng ICC na po, pwedeng gawin sa atin to. Alis na tayo dyan. Para habang maaga pa, hindi tayo matulad kay Pangulong Duterte. O, hindi ba? Aalis lahat yan. Then eventually, itong ICC na to will go down. Ma-abolish yan, madi-dissolve yan. Bakit? Si Pangulong Duterte ang di-dissolve yan. You can tawag dito yung sabihin nyo na guilty siya, i-convict nyo siya, it will, mapapanood ng buong mundo na talagang pinulitikan nyo lang. At talagang walang kwenta yung ICC na korte na yan. Ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC, hindi yun ang usapan eh. Ang usapan, yung patayan. Yung mga magkakasabwat kayo, di umano, para dito gawin isang common plan na pumatay. Diba? Yun yung nila eh. No? Yun talaga yung nila na si Pangulong Duterte, bumuo siya ng death squad para patayin yung mga inosente. Di sana wala ng tao sa Mindanao. Di sana kung totoo yan na ang pinapatay nila mga inosente at mahihirap, 70% ng mga Pilipino sa Pilipinas mahihirap. O di sana wala nang natirang tao sa Pilipinas. Tama? Kung yun ang natin, susundan natin yung logic na pambobo, yung logic na ito ni Claire Castro. Kasi yung mga kasapakat niya, nagplano sila ng sistematiko na pagpatay. Pagpatay ng ano? Sasabihin na naman nila, may hirap, mga inosente ang namamatay. Ano yun? Bigla na lang, gumising ako ngayong araw na to. Hay, ilang inosente kaya papatayin ko ngayon? Kami na sobra naman yun. Sabi ko nga, mas malala pa siya kay Hitler pagka ganun. Si Hitler, mayroon siyang mga kinuhang mga Hudyo, tapos pinausukan niya hanggang mamatay. Yon ang crime against humanity. Pero kung ikaw ay presidente, tinakot mo yung kriminal, sinabi mo sa kriminal, tumigil ka. Kung hindi ka tumigil, papatayin ka talaga. Pag lumabang ka, papatayin ka. Oh, ano masama doon? Itrabaho ng presidente yun. Ang mahirap kasi sa inyo eh. Sa administrasyon nyo, yung mga adik, putsang ina, buhay na buhay eh. Di ba? Parang yun ang sinasabi na sistematikong pagpatay. At ang namamatay may hirap. Oh, ilan ang namatay sa Davao? Ilan ang populasyon ng Davao? 2 milyon? O di sana 20,000 na lang yung populasyon dyan. Kung araw-araw pala si Pangulong Duterte, trip lang niyang pumatay ng mga inosente, bakit ang konti nung napatay niya? Ang ina nyo, ang bobobo nyo. Oo, kung trip pala ni Pangulo tsaka ni Bato tsaka kung sino-sino pang mga sinasabi nyo na pumatay ng mga inosente, putsang inang yan. Di sana mga 100 million ang namatay na Pilipino. Wala buhay naman tayo lahat. Sinagip pa nga tayo nito nung COVID, tandaan nyo. Di sana kung,
Mamamatay tao ako. May COVID. Putang ina, bayaan ko sila. Bayaan ko sila mga matay. Di ko sila bigyan ng face mask. Di ko sila bigyan ng ano. Di ko sila bigyan ng tawag dito, yung bakuna. O tapos sasabihin ko na walang lalabas ng bahay. Ang makitang lalabas, mamamatay. Na naman ganun. Binuhay nga tayo ni Pangulong Duterte nung panahon ng pandemic. Tapos sasabihin mo, mamamatay tao siya. Tang-ina nyo mga bobo talaga kayo. Okay, Julie, maiba naman tayo. Anong Di ba? Dito naman tayo sa iba pang balita rito kay Kaufman. Ito may sinasabi si Kaufman patungkol sa nararamdaman ni Pangulong Duterte sa confirmation hearing. Pasok, Kaufman. Morning. How was the first day of the hearing? Well, the first day of the hearing was opening speeches, so everyone said what they had to say. Today, we're getting down to the nitty-gritty, examining the evidence. The defense won't be speaking today, it will be totally prosecution. In the afternoon, I think the victims will start making their presentation, and we will start on Thursday, because at the present moment in time, the schedule is that there is a day off on Wednesday. This obviously was in anticipation of the possibility that the former president could actually attend the hearing. Now that's not the case. It will give us an extra day to prepare our submissions, which will start on Thursday and conclude on Friday. And on Friday there will also be the closing submissions and the yearly review of the former president's detention. This is Angela from News 5 and One News. Yes. What do you have to say to those saying that you involving or mentioning President Bongbong Marcos in your opening statement yesterday is irrelevant to the case? Certainly not irrelevant. Why do you say so? It's certainly not irrelevant because we have alleged, as you heard yesterday in the opening submissions, that President Bongbong Marcos is behind this whole escapade, the funneling of witnesses to the International Criminal Court. I'm not entitled to go into details because there are protective measures on this case, but he knows jolly well who was doing his dirty work for him. Attorney Kaufman, a lot were asking, where were you actually addressing your opening statement? Is it to the ICC or who's your audience in your opening statement? My They were audience, saying it's for as in all of the these Philippines. cases, my audience is principally the judges of the International Criminal Court. I'm not making a political speech, but because of the nature of the case and the nature of all the cases at the International Criminal Court, there is, by their very nature, a political element to it. They were saying it was actually an appeal to emotional speech, but you did not actually Well, of course, it's an address appeal to any emotion concern. speech. They've taken the most popular president in the history of the Philippines. They've extrajudicially renditioned him. I'm talking about the Constitution, the law of the Philippines, to a non-Filipino court, and he's standing trial here. It was just the first day, but the prosecution is already confident that's going to be a confirmation and that you would proceed to the trial. Well, we'll see what happens. We haven't made our case yet. Please say more questions. Yeah, on the issue on hyperbole or taken out of context words of former President Digo Duterte, victims are saying they're sad and disappointed, and they feel that the lives of their kin or their family is not a joke. I didn't say it was a joke. I grieve the loss of life wherever it may occur, and so does Yan ang problema sa media eh. You're putting words in my mouth. Oo, wala naman sinabi doon si Kaufman that it was a joke. Di naman niya minamaliit yung pagkamatay ng mga kamag-anak nila. Wala naman niya sinabi na, nako, walang kwenta yung mga yan. Mga addict lang yan. Dapat lang mamatayan. Hindi naman niya sinabi yun. Malinaw naman yung kanyang mga statement doon. Hindi naman niya minaliit yung mga namatay. Sinasabi lang niya na yung mga video clips na pinakita ninyo, those are all parts of a speech, a whole speech. Pero para kunin mo lang yung eksaktong sinabi to make it look bad or to paint it as if talagang inaamin niya na pinatay niya, pumatay siya, at itong mga biktima na ito ay talagang he ordered the killing of these people. Kagaguhan yun. So ito naman mga biktima na to kasi sana nung buhay yung mga pamilya nyo, sana inilayo nyo sila sa bisyo para hindi sana sila nadamay dyan sa gera sa droga.
Lahat yan, puros involved sa droga eh. Tapos ngayong namatay, nagagalit kayo. Nung buhay, hindi nyo, pinapalayas nyo nga yan eh. Di ba? Nung buhay yung mga yan, lumayas ka na dito, putang na mo, adik. Wala ka nang ginawa matino. Yung 5 piso dyan sa ibabaw ng TV, kinuha mo, pambiling bechin yun. Di ba yung mga ganyan? Galit na galit kayo sa mga yan eh. Tapos, nung namatay, biglang, mahal na mahal ko yung anak ko, ulol. Style nyo bulok. Former president, but you talked about emotive speeches. Who really was making the emotive speeches yesterday? Sir, how will you appeal now on the question of the jurisdiction effect now that, the hearing of the confirmation of charges is ongoing? Well, we're waiting for the judgment on the challenge to the jurisdiction of the court. We expected it to be rendered before the hearing on the confirmation of the charges. It wasn't, but then, as I've told you in previous interviews, it's not my position to tell the judges how to order their diary. Were you able to talk to former President Duterte after the opening statement yesterday? Yes, we were. The whole defense team spoke to him, and we gave him a rundown and a briefing of what was said, and he was happy. What was his reaction? He was happy. Happy nga eh. Tatanga. Tanga yan, ulit-ulit. Sinabi nila, he was happy. How? That's a feel. He was happy nga eh. Hindi marunong. Punta-punta dyan, hindi marunong mag-English. What did he say, Attorney? But he was happy. Just that? Just that? I'm not going to go into exactly what was said between us. Ismosa yarn. Pati naman yung sinabi ni Pangulong Duterte, gusto niyo pa malaman, galit kayo kay Duterte, tapos nakikibalita kayo, pakyo kayo. Yung si Boss Dada wala nang sinabing matino. Ito naman si Boss Dada, lahat na lang, ito naman, dito tayo. Maganda rin to. Ito, yung dito ko connect ko yung sinabi ko, yung kinuwento ko sa inyo. Ito, sige, pasok. Piling ni Vice President Sara Duterte ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna po yan ang confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. At live mula sa Iligan City, may Express report si Bril Montalvo. Bril, kamusta ang aktibidad ngayon dyan ni VP Sara at may reaction ba siya doon sa mga nangyayari sa ICC? Ruth, hindi pinanood ni Vice President Sara Duterte ang confirmation of charges hearing ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kahapon, sinabi ito ng bise nang makapanayam natin siya dito sa Iligan City nang bisitahin niya ang mga nasalanta ng bagyong Basyang. Ayon pa kay VP Sara, ang gusto na lang daw niya ay muling makasama at makausap ang ama. Kung matatandaan natin, pinagbawalan ang pagbisita ng mga kaanak ng dating Pangulo sa kanya habang gumugulong ang pagdiniga. Sabi rin ng bise, hindi na umaasa ang kanilang pamilya na makakauwi pa sa Davao City CFP-RRD. Tanggap na rin umano ng dating Pangulo ang posibilidad na baka di ba? Sa ending nung aking isang vlog, sinabi ko yan sa inyo Huwag kayong mag-alala kasi si Pangulong Duterte, before niyang tanggapin itong trabaho niya dito ayaw niyan kasi tumakbo ng presidente Pinilit lang siya, di ba, kung matatandaan niyo. Nung tumakbo si Pangulong Duterte, yung biyenan ni Aisa Siguera, si Tino. Ano ba yun? Tino ba yun? Basta yun, yung sa DILG. Siya yung tumakbong presidente, tapos substitute niya si Pangulo. Tapos bigla siyang nag-back out. So automatic, si Pangulo yung umakyat. Ayaw talaga ni Pangulong Duterte tumakbo, matanda na siya And he thinks na masyado nang malalim ang problema ng Pilipinas para maayos pa niya dahil syempre he's frail, he's old. So pero napilitan pa rin siya, di ba? Napilitan pa rin siyang tumakbo. Pero yung tumatakbo siya, yan yung sinasabi niya sa tao. He's been discouraging people to vote for him. Sinasabi niya, I will kill lahat. Wala nang korte-korte to. Papatayin ko lahat yan. Boboto nyo ako, sigurado kayo. Hindi. Patatabain ko yung mga isda dyan sa Manila Bay. Sigurado kayo. Magiging mahigpit ako. Bawal ang paputok, bawal ang sigarilyo, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Sigurado kayo, gusto nyo ako iboto? Ang dami niyang ginawa. Meron pa yung
Talagang, di ba, mayroon siyang isang hinalikan na babae sa isang kampanya. Tapos sinabi sa kanya nung kanyang campaign team, "Sir, wag mo nang gagawin yun kasi papangit ang tingin mo sa tao." Ganon. Kumuha ulit siya sa sumunod na kampanya, kumuha ulit siya ng babae, nilaplap talaga niya. Nilaplap talaga niya kasi wala siyang pakialam. Kung hindi ako manalo, mas gusto ko pa. Retired na ako Kung hindi ako manalo, mas gusto ko pa. Kaya lang ginawa na ni Pangulong Duterte lahat ng magagawa niya para hindi niyo siya iboto. Ibinoto niyo siya. Kaya nung ibinoto niyo siya, ginawa niya yung mga dapat niyang gawin kahit mahirap sundin. Di ba? Ang daming mga nagagalit. Bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Galit na galit nga si then sa Yossi, di ba? Dahil yung nawala yung dati pwede ka mag-Yossi kahit saan, pero nagkaroon na lang ng smoking area. Naghigpit sa mga adik, naghigpit sa customs, lahat hinigpitan niya kasi yun yung pangako niya. Tangin na ninyo, pag binoto niyo ako, sigurado mapapahamak. Mahihirapan kayo talaga, sigurado kayo. Yun ang campaign promise niya And people voted for him. 16 million Filipinos voted for him. And sa kabila ng lahat ng mga nangyayaring ito, sinasabi ng mga gagong yan na pangit ang ginawa niya sa Pilipinas, 87% ang kanyang approval and trust rating nung bumaba siya bilang presidente. Sobrang rare nun. Kaya nga, yung anak niya sa sobrang saya ng mga nasa Pilipinas, yung anak niya, merong 32 million na boto So, ibig sabihin, dito sa Pilipinas, walang issue. Kaya nila i-final yan dyan sa ibang bansa kasi dyan, ipokrito mga tao dyan, hindi katulad dito sa Pilipinas ngayon, so ginawa ni Pangulong Duterte yon. Alam niya, nahahabulin siya ng mga kalaban niya. Ang dami niyang inagrabyado, ang dami niyang sinagasaan. Lahat ng mga oligarko na hindi nagbabayad sa buwis ng Pilipinas, siningil niya ni Pangulong Duterte. Maniwala kayo. Siningil niya yan lahat. So galit na galit yan sa kanya. Mga sindikato na matagal na hindi kumita, yung mga adik na hindi nakapag-shabu. Lahat yan, komunista na inubos niya, lahat yan, babalikan siya. Alam niya yan. Kaya nung pinadala siya dyan sa dahig, di ba sabi ko nga sa inyo, nung nasa Hong Kong siya, hindi na siya pinapauwi Ayaw na siyang pauwiin. Ano na nga parang may mga nagsasabi nga sa kanya nung pumunta ka na lang sa China, kasi doon sa China, walang extradition doon. Alam mo, sabi niya, hapon pa dapat ang uwi niya. Hindi, uuwi ako. Kumuha kayo ng bagong ticket, gusto ko umuwi mas maaga. Siya nga yung mismong umuwi Kasi, putsang inang yan, wala siyang kinatatakutan ngayon, dinala siya dyan. Alam niya na yan na pag ako napunta dito sa ICC, itong ICC na to, minumura-mura ko, itong ICC na to, pinapakyo-pakyo ko, magiging patas ba sa akin to? Siyempre hindi. Bakit pa ako aasa? Kaya pag nagpupunta yung mga anak niya doon, sinasabi niya na, wag na kayong umasa na makakalabas ako. Okay lang ako dito. Hindi naman na ako tatagal. Di ba sinabi na ni Pangulo yan noon na pag kinulong niyo ako, I'm 80 years old, putsang inang yan, tapos na yung buhay ko, ang dami ko nang naging asawa, ang saya ng buhay ko, naging Yossi Kadiri ako noon, nalakas ko uminom, hanggang sa nagbago na ako, may sakit na ako, hindi na rin magtatagal ang buhay ko. Wala na akong gustong gawin sa buhay ko. Nakikita ko naman yung mga apo ko nagpupunta rito. Nayayakap ko naman sila. Yun lang naman ang importante sa akin. Mga anak ko, nakakasama ko naman sila. So walang problema. If I rot here, if I die here, hindi naman ako siguro titira dito ng 20 years, di ba? Siguro naman, swerte na ako kung tumagal ako dito ng 5 taon, 10 taon. Masyado nang matagal yun. Hindi na rin ako bumabata. Marami na rin akong sakit So tanggap na ni Pangulo yun. And sinabi ko naman sa inyo na itong mga magkakapatid na to, optimistic ito, at saka malalakas ang mga puso nito. Patriotic ang mga ito Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ganyan sila Kung mamatay sila para sa Pilipinas, okay lang sa kanila. Sabi nga ni Ninoy, the Filipinos are is worth dying for Sabi niya, di ba? So itong si Pangulong Duterte, sa mga nagawa niya sa Pilipinas, masaya na siya, nakikita niya na manahal siya ng mga Pilipino. That's it. Bayani na ito si Pangulong Duterte. Yan lang naman ang pangarap niya talaga, maging bayani. So wag na kayong mag-alala. Ano na to, alam na to ni bagamat gusto namin siyang makasama sa Pilipinas, pero ito talaga ito talaga yung destiny. Kumbaga ito yung kabayaran sa paglilingkod mo ng tapat dahil sa dami mo nga nakaaway, tanggap niya na yan. Wag na kayong mag-alala. Kaya nga itong mga sila Trillanes tsaka sila kahit mamatay sa kulungan niya si Pangulong Duterte, isi-celebrate pa din ng tao yan. Kahit na masira ang pangalan niya sa Europe, wala kaming pakialam dito sa Pilipinas, magkakaroon ng rebulto yan.
Hindi katulad nyo, mamamatay kayo ng malungkot, mamamatay kayo ng pinapakyo kayo ng mga Pilipino, mamamatay kayong putang ina, walang nag-a-acknowledge sa inyo. Si Pangulong Duterte, mamamatay dito sa Pilipinas, ise-celebrate yan, magkakaroon pa ng Duterte Day, parang Pasko yan. Tandaan nyo yan. Ha, tandaan nyo yan. Kayo, sila Conti, sila Llama, sila Ontiveros, putang ina nyo, pag namatay kayo, 2 araw lang, nakalimutan na kayo. Oo, hindi kayo abot ng 1 linggo. Baka nga hindi pag-usapan eh. Breaking news, Ontiveros namatay. Ay, okay lang. Baka pag ganyan eh, di ba? Wag naman sana. Sinasabi ko lang na if something happens to all of you, hindi kayo katulad ni Pangulong Duterte na isi-celebrate. Oo, dahil wala kayong mga silbi, wala kayong nagawa sa Pilipino. At yun ang insecure kayo kasi ginawa nyo na lahat para magpapogi. Si Pangulong Duterte nagmura, si Pangulong Duterte minura lahat. Pero mahal pa rin siya ng mga Pilipino. Hindi kayo mamahalin ng mga Pilipino, tandaan niyo yan. Hindi nyo na kayang sirain ang ligasiya ni Pangulong Duterte. Wala nang makakasira nun. Hindi na mawawala sa puso at isip ng mga Pilipino na si Pangulong Duterte ang pinakamagaling na naging Pangulo sa Pilipinas. Pag nanalo si Inday, pangalawa na lang si Pangulong Duterte. Dahil mas magaling si Inday. Kaling sa loob ng kulungan na siya mamamatay. Pakinggan natin ang sabi ni VP Sara. Hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home eh. In fact, hindi na namin pinag-uusapan yun, sir. Kung makikita nyo doon sa statement niya sa court, ay sinasabi niya sa court na natanggap ko na posibleng dito ako mamatay. Ruth, gayunpaman, malaki ang pasasalamat ni VP Sara kay Attorney Nicholas Kaufman at sa buong defense team ni FPRRD. Samantala, hindi na rin daw ikinagulat ng bise nang banggitin ng prosekusyon ang mga kaalyadong sina Senator Bongo at Bato de la Rosa sa hearing kahapon. Binigyang diin na kasabwat sila ng dating Pangulo sa madugong giyera kontra droga. Nagbigay naman ng payo ang bise sa dalawa. Pakinggan natin ang sinabi ni VP Sara. Ang pinaka magandang depensa nila at paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila na merong alam sa batas ng sa Rome Statute, sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. Oh, di ba? Saya-saya. Oh, so kung sila Inday Sara, ano na sila, tanggap na nila yung fate ng kanilang tatay. Tingnan mo naman si Inday Sara kahit ganun ang inabot ng kanyang tatay. Kasi ganun lang naman ang gustong, chilling effect lang naman yan. Gusto lang naman, kaya siya pinadala doon, gusto lang naman ng mga kalaban ng mga Duterte na wala ng Duterteng tumakbo. O pag tumakbo kayo, ganyan din mangyayari sa inyo, makukulong kayo. Di ba? O kaya, matatakot ka. Hindi na lang ko tatakbo. Ganyan lang mangyayari sa akin. Di ba? Pero kita mo naman, tatakbo pa rin si Inday Sara. Hindi siya natinag, hindi siya natakot. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, kung sa tingin ninyo, nahihirapan ako dito, tanggap ko na. Sa tingin ninyo, magmamakaawa ako sa inyo, napalabasin nyo ko, pakyo kayo. Kung pakyo kayo noon, mas pakyo kayo ngayon. O, ngayon, si Inday Sara, o sa tingin ninyo, matatakot ako sa ginawa nyo sa tatay ko. Kung mangyari sa akin yung ginawa nyo sa tatay ko, so be it. Para sa bayang Pilipinas, maikli lang naman ang buhay natin eh. Lahat tayo maglalaho rin sa mundo. O basta kami, alam namin pupunta kami sa langit, kayo mga hayop kayo, pupunta kayo sa impyerno. O, di ba? O, ganyan lang, simplihan lang, ganyan mag-content, ganyan mag-vlog. Kaya na dito sa vlog natin, lahat, marami kayong maririnig dito, walang katapusan. Yung bibig ko, pinaglihi ko sa, sa 7-Eleven eh. Oo, yung 7-Eleven, 24 oras, hindi nagsasara yun. Parang bibig ko yan. Maraming salamat sa inyong pagtsatsaga sa aking boses. Maraming salamat sa inyong pagtsatsaga sa aking kadaldalan. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. I'll see you all next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong